Magandang gabi po, Tito Ike. Ako nga po pala si Ramil at ang ikukwento ko po sa inyong ngayon ay ang hindi ko kailanman malilimutang karanasan namin nung mga kaibigan ko nang dumayo kami sa Leyte. Nung una, akala namin simpleng bakasyon lang. Pero pagdating namin doon namin naranasan ang mga kababalaghan na hanggang ngayon ay bumabalik sa panaginip ko. Nagsimula ang lahat noong Holy Week. 6 kaming magkakaibigan. Ako, si Mark, Jojo, Renz, Carla, at Mia. Nagkayayaan kaming magbakasyon sa probinsya ni Mark, sa Baybay, Leyte. Matagal na naming plano yon. Gusto naming lumayo muna sa syudad. Pagdating namin sa Pantalan, ramdam ko agad yung kakaibang hangin. Malamig pero parang may kasamang bigat. Sabi ko nga kay Renz, "Pare, parang antahimik dito ah. Parang walang tao." Tumingin lang siya sa paligid at ngumiti. "Probinsya lang yan pre. Sanay ka lang sa ingay sa Maynila." Pero habang papasok kami sa baryo, napansin kong halos walang lumalabas sa mga bahay. Mga nakasara ang bintana at may mga nakasabit na tuyong dahon ng sambong at bawang sa mga pintuan. Pagdating namin sa bahay ng lola ni Mark, sinalubong kami ng matandang babae. Maputla, pero mabait ang ngiti. "Ay, mga apo nyo pala yan, Mark. Dumayo kayo rito ha. Pero sana huwag kayong lalabas sa gabi." Napatingin kami sa isa't isa. "Ha? Bakit Paula?" tanong ni Carla. Ngumiti lang siya. "Dahil dito sa amin, hindi lang tao ang dumadayo." Kinagabihan, habang nag-iinuman kami sa labas ng kubo, napansin kong parang may anino sa gilid ng puno ng niyog. Mabilis, parang may nakasilip. Sabi ko, "May tao ba doon?" Pero nung tinutukan ko ng flashlight, wala. Pagbalik ko sa upuan, bigla kong naamoy ang kakaibang halimuyak. Parang dugo, pero may kasamang amoy ng lupa. Napatimin sa akin si Mia. "Ramil, naamoy mo rin yon?" Tumanggo ako. "Oo, parang may nasusunog na karne." At biglang, mula sa malayo, may marinig kaming iyak. Isang babae. Mahaba, humahagulgol, parang galing sa kakahuyan. Sabi ni Lola mula sa loob ng bahay, "Pasok na kayo, bilisan nyo." Pagkapasok namin, pinatay ni Lola ang ilaw. Tahimik, taning huni lang ng kuliglig ang maririnig. Tinanong ni Mark, "Lola, ano yun?" Saglit siyang tumingin sa labas, saka bumulong, "Dayo rin yun. Pero hindi kagaya nyo." "Tito Ike, sabi nga nung lola ni Mark, hindi lang tao ang dumadayo rito. Nung una, inisip naming biro lang yon. Pero nung gabing yon, doon nagsimula ang hindi namin maipaliwanag na mga pangyayari." Pagkatapos naming pumasok sa bahay, tinanong ko si Mark, "Pre, anong ibig sabihin ni lola mo? Bakit parang takot siya kanina?" Ngumiti lang si Mark ng pilit. "Wag mo na lang pansinin, Ramil. Matanda na tasi si Lola, dami lang niyang pamahiin." Pero si Mia, hindi mapakali. "Hindi Mark, iba yung narinig ko kanina. Parang umiiyak talaga, pero parang malalim ang boses." Tahimik kaming lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang tiktak ng lumang orasan sa pader. Hanggang sa biglang, "Ah!" Nagulat kami. Si Jojo agad ang tumakbo sa bintana. Sumilip. "Walang tao pare, pero teka." Tumuro siya sa gilid ng kakahuyan. "May babae, nakaputi, nakatayo lang." Lumapit kaming lahat. Sa ilaw ng buwan, kitang-kita namin ang mahaba niyang buhok, basa ng ulan, at nakatungo lang. Tila hindi gumagalaw. Si Renz, medyo lasing, tinawag pa siya, "Miss, ayos ka lang dyan?" Walang sagot. Pero nang tumutok kami ng flashlight, nawala siya. Bigla kaming nakarinig ng yapag sa bubong.
parang may mabigat na hayop na tumatalon-talon. Tumingala si Carla, nanginginig. May tao sa bubong! Sabay-sabay kaming tumakbo palapit kay Lola. Pero si Lola, kalmado lang. Kumuha siya ng isang maliit na botelya ng langis at ng tawas, saka nagdasal. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami laban sa kasamaan. Mga dayo kayo rito, mga apo. Hindi nila gusto ang presensya ng mga bagong dugo. Napalunok ako. Anong ibig niyong sabihin, La? Tumingin siya sa amin isa-isa. Dito sa baryo namin, may mga nilalang na hindi umaalis kahit patay na. May mga espiritong naghihintay ng kapalit. At ngayong gabi, baka kayo ang napili nila. Napatayo si Mark. Tigilan niyo nga nakakatakot eh. Pero bago pa siya matapos magsalita, may kumalabog sa likod ng bahay. Parang mabigat na bagay ang bumagsak. Tumakbo kami ni Jojo palabas at doon namin nakita isang baboy na kulay itim, nakahandusay sa lupa. Walang sugat pero ang mata pula. Lumapit si Jojo. Buhay pa ba to? Nung tinignan niya, bigla nitong ibinuka ang bibig at sa halip na ungol ng baboy, boses ng babae ang lumabas. Tulong! Tulungan niyo ako! Napatakbo kaming pabalik sa loob ng bahay. Sinigawan kami ni Lola. Huwag kayong lalabas! Hanggang hindi lumiliwanag, huwag kayong lalabas! Tumakbo kami sa loob ng kwarto nagsisiksikan. Si Mia umiiyak, si Renz namumutla. At sa labas, rinig na rinig pa rin namin yung babae. Ngayon, mas malapit na. Tulong! Tulungan niyo ako! Dayo! Mga dayo! May naririnig kaming pagkamot sa pinto. Parang kuko ng hayop. Pero nang sumilip ako sa siwang, paa ng tao ang nakita ko. Maputla, basa, at may itim na kuko. Diyos ko, bulong ko. Hanggang sa unti-unting bumukas ang pinto. Pero bago pa man ito tuluyang bumukas, sinindihan ni Lola ang langis sa palad niya at ibinato sa pintuan. Biglang natahimik ang paligid. Ang amoy ng sunog at bawang ang pumalit. Hinga kami ng hinga. Si Lola umupo, pawis na pawis. Hindi yun tao. Isa yun sa mga nilalang na nagpapanggap. Ang tawag sa kanila, dayo rin. Matapos yung gabi ng iyak at pag-atake ng kakaibang nilalang. Hanggang umaga, pakihamdam ko may mga matang nakamasid sa amin. Nang mag-umaga, tahimik ang paligid. Walang manok na tumitilaok, walang bata sa kalsada. Pati yung mga alagang aso ng kapitbahay ni Lola, nakahiga lang, parang takot lumabas. Si Mark, nagpasya na lumuwas kami papunta sa simbahan sa may bundok para humingi ng basbas o dasal. Sabi ni Lola, kung gusto niyong umalis, dumiretso kayo sa simbahan ng San Ramon sa tuktok ng bundok. Pero tandaan niyo, huwag kayong titingin sa mga daan na may duhat na puno. Tumingin kami sa isa't isa, nagtataka. Bakit daw bawal? Tanong ni Mia. Dahil dyan daw dumadaan ang mga nilalang tuwing umaga. Sagot ni Lola habang nag-aabot ng langis na may amoy insenso. Ipahid niyo to kung sakalin may makita kayong kakaiba. Habang bumabaybay kami sa masukal na daan, napansin kong tila kumikintab yung lupa. Parang may bakas ng dugo. Nagtawanan pa si Renz. Siguro baboy na naman niyang kagabi. May nagkatay siguro rito. Pero hindi ako natawa. Kasi pagtingin ko sa gilid ng kalsada, may mga buto. Malalaki, parang hindi sa hayop. At sa isang bakas ng lupa, may nakasulat gamit ang uling. Dayo, umalis kayo. Pagdating namin sa tuktok, nakita namin ang lumang simbahan. Lumang-luma na, kulay abo ang bato,
at may mga nakasabit na tuyong dahon sa pinto. Walang tao. Pumasok kami at naamoy agad namin ang amoy ng insenso at dugo. Biglang lumabas mula sa likod ng altar ang isang matandang pari. Kalbo, payat, at may mga mata na tila hindi natutulog. Mga anak, dumayo kayo ano? Sabi niya habang nakangiti. Bakit kayo narito? Sinabi ni Mark ang nangyari. Tungkol sa iyak ng babae, yung itim na baboy, at ang pag-atake kagabi. Tahimik lang yung pare. Tapos bigla siyang nagdasal ng Latin. Maya-maya, tumingin siya sa amin at nagsabi, "Hindi kayo ligtas. Ang nilalang na yon ay hindi basta multo. Isa siyang nangaangkin ng kaluluwa ng mga dayo." Napalunok ako. "Padre, paano namin malalaman kung nandito pa siya?" Ngumiti ang pari ng matamlay. "Kung naaamoy nyo, ang amoy ng dugo sa hangin, hindi pa siya umaalis." Biglang narinig namin ang pagaspas ng mga pakpak sa kisame ng simbahan. Paglingon namin, may mga itim na baboy sa paligid ng altar. Pero ngayon, nakatayo sa dalawang paa. Ang mata nila, pula at may mahabang dila. "Diyos ko!" sigaw ni Carla. "Padre, ano to?" Tumingin ng pari sa amin. "Tumakbo kayo." Pero bago pa kami makatakbo, tumalon ng isa sa mga baboy sa harapan namin. At doon namin nakita na sa ilalim ng balat niya, may mukha ng babae. Yung babaeng umiiyak kagabi. "Tulungan niyo ako! Hindi ako makaalis rito!" Hinila ko si Mia palabas, si Renz naman nadapa sa sahig. Kumapit yung isa sa binti niya, kaya hinataw ko ng kahoy. Narinig ko yung tunog ng buto na nabasag at umalingaw-ngaw yung sigaw ng babae. Habang tumatakbo kami palabas ng simbahan, narinig naming sumigaw yung pare. "Hindi nyo sila kayang labanan hanggat hindi nyo alam ang pinanggagalingan nila. Bumalik kayo kay Inang Hilaria." "Sino yun?" sigaw ko. Pero huli na, bumagsak ang malaking krus sa harap ng simbahan at tinabunan siya. Tumakbo kami pa ibaba ng bundok, hingal na hingal. Wala na kaming ibang alam kundi takbuhin yung daan pabalik kay Lola. Pero habang bumababa kami, sa bawat duhat na puno na madaanan namin, may nakasabit na panyo na may dugo. At sa hangin, may boses na bumubulong, "Mga dayo, huwag kayong aalis ng walang kapalit." Hindi ko alam kung anong mga nilalang ang nasa baryong yun, pero isang bagay ang sigurado ko, Tito Ike. Hindi na ito tungkol sa pagbisita, para kaming mga inihandog sa isang sumpa.